Pero, attorney, matagal ka ng abogado. Opo, mula 2016, 10 taon ako naging abogado. Bago ako na-boring at pumunta ako sa politics. Ayun. Dahil sabi ko kulang ang sakit ng ulo sa pagiging abogado. Parang kailangan ko pa ng mas maraming sakit ng ulo. Kaya pumunta ako ng politics. Pero nung abogado ka, you practice sa law, ibig sabihin, criminal law, corporate, o ano? Although, I have been in a life of crime, sabi nga nila. Criminal law, ibig sabihin. Okay. Litigation po tayo dahil sa Pilipinas, marami pong litigation. Okay, pero you grew up, born and raised in Reyna Mercedes talaga? Yes, probinsyano po ako at Ilocano. Mula elementary, high school, doon po ako lumaki. Yeah. And then napadpad ako sa Manila para magkolehiyo at magtrabaho na. Bukod sa sinabi niyo, attorney, na gusto niyo pa madagdagan pang problema niyo kaya pumasok sa politics, sa tingin ba ninyo, ang dami problema sa gobyerno? Opo, marami pong problema! Lalo na po pagdating sa katotohanan. Ayun. Dahil po nararamdaman ng ating taong bayan na parang wala silang kakampi. Kaya kailangan nila ng re-respect para sa kanila. At yan si Attorney Harold Respicio. Kasama niyo po ako, mga kababayan, Ayun. para gantihan natin ang mga fake news na lumalabas sa ating telebisyon. Paano nagsimula itong programang Resback dito sa Net25? Paano nyo na-coin ito? Bakit Resback ang kailangan? Ay! Dahil po, napansin po nila na sa social media, si Attorney Harold Respicio ay parating kinakampihan ng taong bayan. Dahil po sa social media, ang lumalabas ngayon na bali-balita at ang mga opinyon ngayon ay parang hindi na nagtitiwalang taong bayan. Parang ang mga konteksto na lumalabas sa mga argumento at komentaris ay parang hindi reflective na ng natural na understanding ng taong bayan. Pero kapag nagsasalita si Attorney Harold Respicio, parating buong katotohanan ng sinasabi, parating may konteksto at ipinapaliwanag ang lahat. Yun. At minimal lang ang fake news. Tama yun na walang fake news dapat. At katotohanan lamang. So, ano ang mga ilalabas mong mga pagbubunyag dito? Kunyari, more on sa politics to, more on sa government, or pwede rin sa real life natin? Politics and current affairs and lahat ng nangyayari sa Pilipinas in the past week. Dahil ang show po natin ay once a week, Monday, 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Si Attorney Harold Respicio po ay magkokomentaryo. At base sa style ni Attorney Harold Respicio, medyo nakakatawa ng konti. May konting entertainment, Yeah. may konting kantahan, may konting rock songs. Ganun. Opo, pero para sa mga fans kong babae, wala pong pagtatanggal ng damit dito. Sorry to disappoint, madam. Oo. So, ibig sabihin, it's 1 hour, pero hindi lang more on dito commentary. May mga lighter side rin si Attorney Harold dito. Yes, lighter side but not any less truthful. Yun. Basta lahat, ibubunyag mong katotohanan dito. Opo, dahil si Attorney Harold Respicio ay walang dinadalang utang na loob kahit kanino. Yun. Simula kahit kailan ako po ay independent at dadalhin natin ang pagiging independent ko dito sa Net25. At lahat po, pasensya na, mababangga natin. Marami ka masasagasaan dito, Attorney Harold. Alam mo naman, kapag ikaw daw ay masyadong maingay, pinag-iinitan. Hindi ka ba natatakot? Hindi pa ako natatakot dahil naramdaman ko na ang init ni Matibag! At ng administrasyong ito dahil ang dami ko na rin pong kaso. Oo. Cyber libel, inciting to sedition, rebellion. Pero naniniwala po ako na pagdating sa uli, malalabanan natin yan at may papanalo natin yan dahil nasa tama tayo parati. Ayun. At ang batas ay parati nating kakampi. Ayun. So, ang ating mga kababayan, ano ba ang gustong-gusto nilang malaman, Attorney Harold, kung ikaw ang maglalahad ng katotohanan? Bakit nga ba ngayon, sa panahon ba ngayon, yung katotohanan ba ay hindi lumalabas talaga? Ang buong katotohanan ang hindi lumalabas. Dahil po, ang mga tagapagsalita ngayon ay may sariling naratibo. At kapag tinitignan ng taong bayan at nakikinig sila, parang disingenuous si auntie at si ate. Oo. Kaya gusto nila ng context mula sa batas. Totoong nangyayari sa buong political environment, gusto nila rin ng context mula sa pagiging vice mayor ko ng Reyna Mercedes kasi meron akong insight sa inner workings ng ating government. So sasabihin natin lahat, yung basis natin sa batas at basis sa dynamics ng government, maliliwanagan po kayong lahat at higit sa lahat, may entertain po kayo in the process. Ayun. Bigyan mo naman kami ng konting patikim mamayang gabi. Ano ba ang pag-uusapan niyo mamaya? Pag-uusapan po natin mamayang gabi yung nangyayari sa impeachment trial ni Madam Vice President Sara Duterte. Ganoon din po yung TRO na inilabas ng Regional Trial Court ng Pasig City pagdating sa pagtaas ng sweldo, minimum wage. Earners, no? Oo. Yeah. Maraming mga ating kababayan hindi natin naiintindihan. Ikaw rin, Alex, I'm sure hindi mo naiintindihan yung impeachment masyado. Pero
nalaman ko lang kanina na may sumugod kasi sa labor department natin office na parang tinuturo nila si Secretary Tolentino may kasalanan. Pero si Secretary Tolentino nagpaliwanag doon sa mga labor group. Sabi niya, wala akong kasalanan sa inyo. Wala akong pinangako. Kinukontra ko ang sinabi ng korte. Diba? Bawal kasi daw yun eh. Diba? Sa Article 126. Opo, ang may kasalanan ng korte. Dahil ang sabi ng batas, bawal mag-issue ng restraining Ayun. order sa mga pagtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. Dahil po, yan ay mainly political question, hindi po yan legal question. Pero tignan po natin kung anong mangyayari. Ayun, maraming magugustuhan ng inyong programa dyan na attorney dahil nga ito ay para sa mga manggagawa. Pero may 85 pesos, ayaw pang ibigay. Pero malaki po kasi yun, sir. Kapag ikaw ay isang construction company at nagbabayad ng minimum wage at libo-libo, tens of thousands ang iyong mga manggagawa, baka tens of millions din kasi ang ilalabas mo kada araw, kada buwan. Kaya kailangan mo talagang gumawa ng lahat ng paraan para pigilan ang mga ganitong utos. Kaso nga lang po, kailangan nating sumunod sa batas at ang sistema ng ating regulasyon sa ating bansa. Okay. Bago mo i-plug, attorney, no? Yung mga kababayan mo, baka nanonood ngayon sa Reyna Mercedes, baka gusto mong batiin sila at i-assure mo sila na hindi ka tatagal, hindi ka nalilipat sa Metro Manila. Mga kababayan, kakabsat! Yun. Kinggagayem kakabsat! Nagkapunak lang ito rin na Mercedes tatay. Kada linggo po, umuwi ako dyan para nagtatrabaho. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko iniiwan ang aking trabaho. Pero mas malaki po ang ating tungkulin dito sa bansang Pilipinas na ilahad ang katotohanan. Kaya makinig po kayo sa suporta na ibinigay nyo sa akin bilang public servant. Ibigay nyo rin po ang suporta kay Atty. Harold Respicio dito sa Resback at sa Net25 sa ating pagsisilbi sa buong Pilipinas. Kaya mga dudong, mga duday, mga inday dyan sa Bisaya at Mindanao, alam ko nakikinig kayo kay Atty. Harold Respicio. Abangan po ninyo kada Lunes 7:30 to 8:30. By the way, meron ka ba mga guests dito or ikaw lang talaga magsasalita or meron ka mga, sabi mo nga, may mga entertainment. So, may mga singers kang i-invite dito? O marami po tayong mga entertainers sa Pilipinas dahil hindi lang naman ako ang katawa-tawa sa Pilipinas. Ang nakakatawa. Meron po, malay mo, imbitahan natin si BBM. O, di ba, kababayan ko yan, kapokong Ilocano yan. Siyempre, pagbibigyan niya ako. At saka si, malay mo, si VP Sara Duterte. Alright. Malay mo si Ombudsman Remulla. Yun, bago niya ako sampahan ng kaso. Si Matibag, tatanungin ko siya, Sir, ba't mo ako sinampahan ng kaso? Ano ang sama ng loob mo sa akin? Joke lang. Pero love ko yung mga yan dahil ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga po ay nag-uusap-usap tayo at ang buong katotohanan ay lumabas. Sports lang tayo, sir. Kahit makulong na ako. Joke lang. Naman, Joke lang. Pagka kailangan makulong, yung may mga kasalanan talaga. Opo. Pero kahit walang kasalanan, okay lang daw kasuhan eh. Pero, basta wag makulong. Alright, sir. Thank you. Ayun. Sige, attorney, invite our televiewers ng Net25 na suportahan at panoorin ang iyong programa mamaya. Thank you so much, Alex, sa opportunity na ito sa lahat ng mga taga-panood ng Net25, mga kababayan ko sa buong Pilipinas, mga Ilocano, mga Bisaya, at ano pang lingwaheng meron kayo, panoorin niyo po si Atty. Harold Respicio dito sa Net25 kada Monday, 7:30 to 8:30. Kung anong mga paglalike, pag-heart, at mga pagbabad and good comment ninyo sa akin sa Facebook at sa social media, ilagay nyo rin dito sa show na ito para marami tayong magawa at mag-resbackan tayong lahat. Ang pinakamahalaga po, ang idea ko at idea ninyo ay magbanggaan at tignan natin kung sino ang mananalo. Ayun. At kailangan kapag nanood sila at dahil naka-social media to, no? Facebook Live, ano ba, mga Facebook Live, meron. Facebook Live, YouTube. Right. Kailangan mag-comment sila, maglagay ng mga comment. Babasahin mo ba yung mga comment sila? Babasahin po ng producer, mamimili lang tayo. Dahil yung mga comment na yun, kung ano-ano ang kino-comment ninyo, pero okay lang, mag-comment lang kayo. It's alright. Ayun, sige. So, good luck at congratulations to be part ng Net25. Ang Net25's management na may very supportive sa mga talent na tulad ni Atty. Harold Respicio. Good luck. Thank you so much, Alex. I can feel that already. Sige, o yan po mga kaibigan. Pagkatapos po yan ang Mata ng Agila Primetime, programa po namin ni Ali Soto mamaya. Sila po ang kasunod, kaya medyo kung puro news and current affairs ang napapanood niyo sa from 6 to 7:30, dagdagan nyo pa ng isang oras dahil si Atty. Harold naman po ang mag-i-explain ka sa mga balitang amin pong mga binanggit at nailathala po sa Mata ng Agila Primetime. Good luck, Attorney! Gumagaya na ako sa iyo kung magsalita. Yeah, buddy! Yeah, buddy! Magbabalik pa rin po ang Responde sa Radyo.